First Light Studio by Forrest Lopez. Greenville Subdivision, Baroro, Bacnotan, La Union. Opens from Mondays to Sundays, 9 a.m. to 9 p.m. First Light Studio by Forrest Lopez. We offer studio rental, fully air-conditioned, high-ceiling photo studio. Available for rent, pang portrait, family sessions, any occasion. Product and brand photography, graduation portrait, creative and concept shoots, pet portraits, content creation, and reels. Napakaluwang ng shooting area with 7 seamless paper backdrop. First Light Studio by Forrest Lopez. Ideal for both photo and video production. First Light Studio by Forrest Lopez. Treasure the moments that capture our hearts. Pero paano mo gagawin yan kung wala kang frame? O, diba? Kaya, let me introduce to you LU Frame Shop. LU Frame Shop, ang katangi-tanging katuwang mo para mapangalagaan ang memories na gusto mo. LU Frame Shop for quality frames. Dito ka sa LU Frame Shop, stall number 3, San Fernando City Shopping Mall. Right turn pagpasok mo sa main gate, North Entrance. LU Frame Shop, pangalagaan ang memories na gustong-gusto mo. For quality frames, LU Frame Shop, 0998-541-2348. LU Frame Shop. Hey! Good morning, San Fernando City and the rest of the world. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Lagi tigagayom, kakapsat tayo apo, kakatartartar. Anya mo lang dikinan nyo di rabiichi sa manon. Good morning po! Nako, today is Friday. Alam niyo naman, mga kaibigan, tuwing Biyernes, marami nag-yellow kasi basta yellow take. Marami na naman po ang may diarrhea sa araw pong ito, mga kaibigan. Ewan ko ba, anong pinagkakakain ng mga tao tuwing Huwebes ng gabi? Kung ang Biyernes, mga kaibigan, ay Munggo Day, ano naman ang Thursday evening? Kapit na dutig takki kada kayo. Well, anyways, good morning, magandang umaga ho, ng November 14, 2025. Oy, sahod, nasakto sa Sabado. Ako, wala si boss, out of the town. Lunis to man, Ay nako, good morning sa lahat po ng mga sasahod mamaya. Oo, dagiti ang sweldo apo, iti 30, 30 pesos. Yan tangay na balida amin nun. Magandang umaga sa'yo. Isumagang magmamayo ka nga simrek. Ay nako, saan yung mga kaibigan tuwing Biyernes? Nako, manmanukay lang nga sumrek ita, mga talo siguro. Alam nyo naman, ang ibig sabihin ng Biyernes sa ilan ay weekend. Hindi ho, doorway lang po ito ng weekend, mga kaibigan. Kaya may pasok pa rin po kayo. Well, anyways, abay, pasukin na ho natin ang pinaka sa mga pinag-uusapan po sa araw na ito, mga kaibigan. Nako, maraming tayong pag-uusapan, mga 3 sa umagang ito. Unantay na po datoy damag nya hanga makapadanag apo dagito no diket kakat-katawa. Para naman maging magaan ho ang ating breakfast ho. Kita nyo naman ang ating formahan ngayon, mga kaibigan, yellow na yellow, basta yellow, taki. Naka-shades tayo kasi mataas na po yung araw, Ito po, hindi magandang balita pa rin mula po sa ating page. Restricted pa rin ho tayo, kaya wala tayong masyadong engagement. Pinagdadamutan tayo ni Manong Facebook. Wala tayong live, wala tayong recommendation. Wala tayong sahod. Dahil po sa ating hindi magandang nagawa. Kaya humihingi po ako ng tawad kay Facebook. Apo Mark Zuckerbergs. Kaya kayo, mga kaibigan, if you have pages and profiles that are monetized, nako, ingat-ingat po kayo. Napaka-stricto po ni Facebook, May na-share ho tayong labag sa kanilang community echos. Okay, kaya ho tayo pinagbawalan na mag-live, but still we can upload recorded video like this. Kaya wala ho tayong mga binabate kasi wala na tayong babatiin kasi papanoorin na lang nila to.
Pero ganun pa man mga kaibigan, abay meron tayong mga baon-baon ano, na mga pag-uusapan ngayong umagang ito. Ano? Oo, kablawan tayo man pa po, dagiti nararagsak apo nga tao dito Wetken Old Market. No, mabuya yan to apo dato. Good morning, good evening kin naragsak nga anyaman tiyan aramidon nyo apo. Magandang araw po sa inyo. Ganun din po sa ating mga kaka diyan po sa may Bawang and San Juan. Good morning. Happy viewing po sa ating lahat. Good morning din po sa mga nasa Santol. Oo, magandang balita yung nasagap natin kay Gob Mario nung nakaraan, ano? Na itong nalipatan ko nyo na ay itutuloy o ground break mga kaibigan ngayong taon. Hindi daw lalagpas ano ng 2025 ito pong napakagandang farm to market road ng Santol patungong Sudipen, patungong Benguet mga kaibigan, na magbe-benefit ho ang karamihan sa mga magsasaka at pati tayo, ano? Nalalakatayon na pong mastrek, nagitihan nga mastrek ide. Ha? So, abangan ho natin yan. Ako, sana imbitahan tayo ni Governor Mario Ortega sa groundbreaking. Well, anyways, eto na po ang sa mga pinag-uusapan na sa araw na to mga kaibigan. Unahin na po natin, ano? Ito pong misis ni Senador Bato de la Rosa. Na parang kahawig din niya. Ano, naniniwala ba kayo sa ano? Mga mythology na kapag magkahawig ang dalawang tao, may chance ang magiging sila? Oo. Ang pinagtataka ko lang, hindi naman kalbo. Ano? Itong asawa ni Sen Bato. Pero hawig. Agkapkapingping da. Agkakamuging da. Siguro no kalbo lang at babae, kakaingas nan. Pero hindi po yung facial, ano? Facial, punta tayo sa kalbo. Hindi po mga mukha nila pag-uusapan natin, kundi po ang naging pahayag ano ng misis ni Senador Bato de la Rosa na si Ginang de la Rosa, hinggil ano sa lumabas daw o sa lalabas pa lang daw. Ayon naman po sa ombudsman ho natin ano na may sakit, pero kita nyo naman talaga man ano, kasla 24/7 yung nakamulagat. Ombudsman Boying Remulla na nasa kanyang cellphone daw ano ito pong warrant of arrest dito kay Senador Bato de la Rosa, hinggil pa rin po ano sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Eto nga po, humihingi ano ng due process. Okay? Itong misis ni Senador de la Rosa na si Ginang de la Rosa, ang kapay mo naalala niya na agad na yung point lang yung kinuha ko Humihingi siya ng due process mga kaibigan. Natawa po ano ang kalahati po sa mga pakilamerang netizens natin nung sinabi ito ni Madam de la Rosa. Apay kanu gamin, nga tila madawdawa na. Dati pa kanu tabanag nga inpaidam idi ni FPRRD, former President Rodrigo Duterte at ng kanyang mister na dating PNP chief. Sila po yung implementators. Ng tukhang o drug war mga kaibigan, kung saan hindi nasunod, walang nakitang due process ang mga biktima. Okay, so how ironic mga kaibigan na yung bagay na ipinagdamot daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief, yun ang hinihingi ano ng kanyang misis. Due process. At mga kaibigan eto, missing in action daw hindi raw matagpuan. Wala sa mga nagdaang session ng Senado itong si Senador de la Rosa. Kung ano-anong meme mga kaibigan ng lumabas. Merong de la Rosa ang kahawig ni Johnny Depp. Merong de la Rosa ang kahawig ni Andres Bonifacio. Okay? Ang punto doon nagtatago raw absent without leaving. Okay? Tama 'yon, absent without leaving. Awol ang kontrobersyal na senador sa kanyang trabaho sa Senado. So ayan po mga kaibigan ng ating unang topic. Ano pong masasabi nyo dito sa hinihinging due process ni Ginang de la Rosa hinggil
sa lalabas raw na warrant of arrest kontra sa kanyang asawa na galing pa ho ng ICC. So, anya timo ko nayo, da kayo nga man nakibiyang, ana? Data mo lati amoyo, makibibiyang. Tayo pakilamira kayo, Rod. Ay, good morning. Binabati natin ang mga tiga First Light Studio. Magandang umaga. By Forrest Lopez. Yung mga naghahanap po ng quality, ano? At talaga namang mapagkakatiwala ang cameraman, videographer, photographer, sa inyong mga events, mga kaibigan. Ikakasal ho kayo. May mga holidays kayong gustong i-capture at maalala sa tanan ng inyong buhay. At dyan po, ang First Light Studio. Matatagpuan po mga kaibigan sa Greenville Subdivision, Barangay Baroro, Bacnotan, La Union. Okay, dumako na tayo sa ating next topic. Nako, pinag-uusapan rin to mga kaibigan. Nako, kani-kanina lang, na-post ho natin, ano, dito po sa ating Arasaas of the North. Eto na naman po, si Manong Chabit, mga kaibigan, ha? Ang Manong ho ninyo, ha? Urala kayanan, Manong Latati awag da. Abay, bumalat na naman po, mga kaibigan, ang kilalang kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos na si dating Ilocos Sur Governor Chabit Singson. Okay? Abay, hinggil pa rin po ito mga kaibigan sa patuloy na investigasyon ng ICI o ito pong Independent Commission for Infrastructure. Sabi ho ni Manong Chabit mga kaibigan, I challenge the ICI to investigate Ilocos Norte first. Oo, Ilocos Norte po, yung mga hindi nakakalam, galing po dyan ang Pangulong Bongbong Marcos, so that BBM can prove his credibility instead of diverting blame to other people. Parang pinapalabas niya na merong tinatago itong si Pangulong Marcos sa Ilocos Norte na mga infrastructure, na multo, di ba? Na substandard. Hindi na pala tinumbok apo nga itituktukuyin na dating Manong Chabit datoy flood control. Okay? So, dagita po, dagiti may papan, kini Uncle Chabit. Okay? So, amutay-mutay na po, nga hanlang nga dato iti damo, anang press release kontra ho sa dati niyang kalyadong si President Bongbong Marcos. So, amutay-mut nga adumutan na po dagiti na ibaga na kontra iti administrasyon. Pero ito kasi nga ho napunta na ho ng Davao, napunta na ng Cebu, napunta na rin dito sa Bawang, La Union mga kaibigan, ang ICI pinagtataka raw ni Manong Chabit, bakit wala sa Ilocos Norte? Na balwarte ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, so data po iti singasing datoy manong nyo nga ni Uncle Chabit. So, nice niya, na pagtuunan ng ICI ang Ilocos Norte. At sabi pa niya na wag mag-finger point. Okay? Ni ang Pangulo. Kano maisalba, iti kredibilidad na. Sigun kanya na. Ano po ang sa inyo dito mga kaibigan? Ayon po sa ating texter 755, tila adda mataltalabutab mo nga lakay. Di ka laaginanan. Kaskin ni Manong. Ang bira. Wag natin i-segue doon kasi hindi magandang balita yun. Sabi naman ng isa pang texter po, tama yan. Paimbestigahan lahat dapat. Wag lang pinipili. Okay. Sabi naman ni 757, ang dami mong kudama nung Chabit, maghintay ka na lang. So, dagita apo niya, kaya mo timakibiyang apo, comment down below. I-comment nyo apo dito. Uray hang live apo dato, uray mabuhay yung madamdama, i-comment nyo lahat. Basahan tayo ito, lumabasa tayo. Okay, so yan po ang ating second topic mga kaibigan. Pero bago tayo dumalo, bago tayo tumalon sa ating next topic, let's just pause for a break.
At magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kaya stay tuned. Travel or trip mong mag-tour? Aba. Kahit ano pang trip mo, dapat kasama mo ang Briggs K Travel and Tours Car Rentals. Briggs K Travel and Tours Car Rentals. Meron kaming van, SUV, AUV, sedan, coaster. At kung marami-rami kayo, meron kaming bus. Briggs K Travel and Tours Car Rentals. Pwede mo nang ihatid o sunduin ang mahal mo sa buhay na safe and comfortable. Kasama ang Briggs K Travel and Tours Car Rentals. Any point of Luzon, pwede mong pasyalan. Kasama ang Briggs K Travel and Tours Car Rentals. For inquiries, call 072-619-6081 or 0999-995-7971 or 0917-799-1912. Briggs K Travel and Tours Car Rentals along Quezon Avenue, Katbanged, San Fernando City, and Santiago Norte, San Fernando City. Briggs K Travel and Tours Car Rentals. Para safe and comfortable ang biyahe, dapat kasama mo ang Briggs K Travel and Tours Car Rentals. LTFRB registered and DOT accredited. Briggs K Travel and Tours Car Rentals. Ngayong Pasko, sa April Joy na home decor sa furniture, quality talaga. Ngayong Pasko, sa April Joy na tayo, kay kalidad at matibay. Ngayong Pasko, sa April Joy na home decor sa furniture, quality talaga. Ngayong Pasko, sa April Joy na tayo, kay kalidad at matibay, kumuha na tayo. Good morning, still with your DJ Boy Lollipop. Araw po ng Biyernes, November 14, 2025. Napugitan tal daw ti sweldo. Well, anyways mga kaibigan, kayo po nanonood sa Arasas of the North. Top trending topics po tayo mga kaibigan. Ito po yung pinag-uusapan nationally and locally. Dumako na tayo sa ating next topic, ano? Ito po yung ating naramdaman mga kaibigan kagabi. Alas 5, malam ganda, alas 5:57 apo iti malam idi kalma November 13. Nakailadak apo nga agkuya-kuya ko iti saka na ana dito ayan ti Cleopatra mi nga madadadaol. Oo, ay ke dito ikabangibang nga tugaw nakailad mo ni bakit tapos si taldo nga aso gay ayam da. Iti napalabas iti talo nga panagang sa apo ay narinak nga kaslada ng kusay. Datoy Cleopatra nga nangisit nga dadadaol nan. Ay ke tinalew ko ni bakit ko agtitiks mo gayam hanga umabot di saka na tabasit. Oo. Kaya nari na datay tisyo nga ginatang da ay kanatnag manipod ditoy balaster. Iso nga iti napanunot ko ay ko naging ginod. Nagpay sugayam. Okay, 5:57 kahapon mga kaibigan ayon sa PVOX 4.18 magnitude. Napigsa dapat na gatching. Aputan nyo mga iwayaw, gatching kayo. Oo mga kaibigan, niyanig po ng 4.18. Hindi ko nagkakamali na lindol. Ang magnitude na lindol mga kaibigan, ng epicenter po nito dito po sa Bawang, La Union. At eto po, ayon po sa PVOX, nuha na nga nagkamalya po iti panagbasa na. Napasamak man na po iti pakamindwang aging ginod iti parbangong mo apo datoy alauna 44 1:44 in the morning kanina lang po to mga kaibigan. Location po nito Bawang La Union apo ti epicenter na ngem nakapso laeng apo 2.6 laeng. Hanyo nga marina aglalo no tumaktakki kayo Medyo nakapo, ingam datay imuna apo 5:57 idi malam dahil tinapigsa. Ngam tatay parbangon na po ayon po sa PVOX. Parang aftershock po ito sa Bawang ang epicenter make it 2.6 magnitude. So hanyong amo data po kasi manhid kayo
Naunahan ko kayong nag-post, ano? Oo. Yung iba, nawala ng gana mag-post sa Facebook na lumindol kasi naunahan ko sila. Alam niyo si Boy Loli pa parang Spider-Man to mga kaibigan. Meron tong kakaibang sense. Sense of humor. Kung minsan, sense of hueless. Humor, hueless, bars. Okay. So, ingat-ingat po tayo. Ang hindi kagandahan nito, hindi katulad ng bagyo mga kaibigan, na monitor ng pag-asa kung kailan magla-landfall dahil po sa mga aparato. Pero ang lindol, no? Wala pong ganun. Wala pong ganong invention pa ang mga tao. Hindi nila mapipredict kung kailan at anong oras, gano'ng kalakas ang mga lindol. Pero nasa Biblia yan mga kaibigan. Gusto ko lang i-segue doon, ha? Na ang mga lindol ay talagang maglilipa na, no, sa mga huling araw. Gingginod dito, gingginod di jay, apo, sinyalis data, iti kaadata yun, iti mauding aldaw, dagiti mauding aldaw. Di ka nagbabasa ng Biblia, no? Anong pinabasa mo? Mira ka. jw.org, pwede niyong bisitahin mga kaibigan kung wala kayong mga Biblia. Ayan, dumako na tayo sa ating next news. Karuba, eto, alam ko. Da kayo, agagatol kayo. Da kayo nga padak nga Ilocano. No, apay nga nag-trend, idi pay na minsan nga Domingo, sakbay ti Bagyo, apo, datoy. Alam ko mo, pito naka-face mask na ditoy. Hindi naman pandemic days to, ano? Oo, ngayon lang to, last week lang to, no? Ang tinaguriang Danish Baker Girl. Oo, kadagiti taga San Fernando, La Union na po. Nag-trend po ito noong nakaraang linggo. Dahil po sa post ng isang naka-red na babae, ang abalasang narito, dati awit-awit ng anak nan Ang kumuno, anak na, winuan niya na to Naka-red na babae mga kaibigan na nakapila sa Danish Baker. Ito yung isa sa pinakasikat na bakery mga kaibigan dito po sa San Fernando, La Union. Ang caption niya kasi ayun, kasla walang maayos na pila, walang ladies first scheme itong nasabing bakery. Kung makikita nyo sa picture mga kaibigan, nasa hulihan tapos merong manong dati lalaki nga dagi sango na. Ketika na nga palabasan, awan iti ladies first scheme datoy nga bakery. Oo. Di ba? So, nag-trend mga kaibigan ng post na ito ni Let Aquino. Let Aquino gayong tinaganaan. Ang tinaguriang Danish Baker at umaniho ng samot-saring mga komento. Siyempre, dagiti man nakibiyang netizen ito'y La Union, dagiti ng bash kanya ng kunada nga awan apo madam ite ladies first dita. Ayon, adamo dagiti kimampon kanya ng kumuno kabagyan na dagito. Dapat ako pinaunayo mo't kuman. Pero hindi naman nagalit generally itong si Let Aquino sa ko lang kung totoong pangalan niya to o script name din So tinanggap din naman niya positively ang mga bash sa kanya. So paalala lang po mga kaibigan talagang masarap ang mga tinapay ho dyan sa Danish Baker. Diyan din kami bumibili minsan. No kagamin maibusan dagiti naiimas nga makan na tinapay kadawyan na po nga talaga nga maibusan kami ti paggatang. So nga dagiti tinapay langan nga naimas no pagbiit ng natangken no bumayag iti gatangan ni. Pero shoutout dito kay Madam Let Aquino, ang tinaguriang Danish Baker. Dito po sa San Fernando, La Union. Ano pong magandang aral ho dito maging pasensyoso lang. Huwag natin idaan lahat sa social media. Dagiti madilaw tayo, nasaysaya at no personalan tayo nga kasao di tao hantay nga ipurpurwak nga dagos iti social media. Baka mag-back to you mga kaibigan ng mga post ho natin na alam natin ay maraming makikisimpatya pero ang nangyari ay yung kabaliktaran. Marami ang magagalit. Malamang yun ang nasa isip itong si Danish Baker Girl na maraming makikipag-simpatya sa kanya. Dahil nga naman parang walang modo yung nasa harap. Lalaki nga naman ba't hindi papaunahin yung babae, di ba? Pero hindi ganun.
Mas marami ang negative comments dito kay Danish Baker Girl. Mabuti na lang at matibay ang loob kasi, di ba? Yung mga ibang tao, pag nababash, nako, masisiraan ng bait, magde-deactivate, made-depress, di ba? At isa na ring aral po dito, sa mga nasa social media kagaya ko, huwag tayo maging balat sibuyas. Habaan natin ang mga PC, ginusto natin to, gusto nating sumigat, magkapera, di ba? Ganun talaga. Maraming matatapang sa social media, di ba? Mga keyboard warriors. Ato dagiti nalalastog ngamin to no kasangom ke ato apo dagiti mushroom nga nalungtot. So yan po mga kaibigan ang sa mga pinag-uusapan sa araw, oras pong ito. Maganda umaga, naway nag-enjoy po kayo sa ating maikling programa, Isang malaking shoutout sa ating mga sponsors. Maraming salamat. Ang Briggs K Travel and Tours, Buna Vita Green Garden and Plant Nursery, Alginet Beauty and Wellness Hub, April Joy Home Decors and Furnitures, LU Frame Shop, magandang umaga. Ganoon din po ang Royal Fitness Gym. Good morning. Ang Petron Gasol, tawag na po for express delivery. At ang First Light Studio. At syempre, meron tayong may dadagdag mga kaibigan, ang Kaonbay. Okay? Sizzling Plate. Matatagpuan po sila sa may harap po ng TESDA, Barangay Sevilla, San Fernando City, dito po sa La Union. At sa mga gusto mong mag-advertise, text me up 0955-703-5239 or just comment down below. I-DM niyo po ako dito, Arasas of the North or sa Normandy Lucas Kasuga page yun natin. Okay? So maraming salamat mga kaibigan. Salamat sa pagtutok. Salamat sa panonood. Salamat sa komento. Pwede kayong magpa-shoutout. Batiin natin sa ating next program. At sana matanggal na, malift na ho ang ating tawag nito. Patoy impataw ni Facebook nga 1 month ban for live. Ang lupit ni Facebook, So lagi mo tandaan mga kaibigan, do unto others what you want others to do unto you. This is yours truly, Boy Lollipop, saying goodbye. Peace out. I'm out of here. Stay tuned. Good morning. Dukuraw jay bukel, tambo-tambo. Lunalabaga jay bukel, bugbugayo. Lunanisit jay bukel, takit kaldi. Nunasiling jay bukel, akal. Nunataken jay bukel, ay nyugday ka. Nuna sila jay bukel, kamatis day ka. Nuna kulong jay bukel, ibong day ta. Nuna puti jay bukel, sikong day ta.